kapasidad o sekretong koneksyon. Sara Duterte, nahuli, no? Sa sarili niyang bibig, nahuli dun sa 5K na hitman remarks. Sabi ko, di ba? Tumawag nga ako dun sa kakilala ko kagad eh. Pre, putya nagbaba na pala kayo? Totoo ba yun? 5K na lang? Brad, hindi. Lowest 12 pa rin tayo. Ano yan? Binababoy nyo na kami ha, sabi. Anong 5K? Wala nang 5K ngayon. 5K pang gasolina pa lang yun eh. No? Wala pa, lugi pa. Eh magkano bala ngayon? Sabing ganun. Putya, bala pa lang, mahal na Brad. Eto, nagbigay ulit ng quotation eh. Nakalagay doon, bala. Oh. May amount. Tapos, kunyari, sisiguraduhin, para daw sigurado, dapat daw, hanggang isang puno yung magazine. 'Di ba? So, ilang rounds yun. Bad ka, Bibi, natawa ko kanina. Pinagtingin ko tuloy ako ng co-worker. Saan ka natawa, Mabengay? Wala, isumbo mo kay Banat Boy, Mr. Batuta. Oo, babatutain natin yan. No? Sa tingin ko, sikat yung batuta ni, kaya si Secretary Bembang Tapos, nakalagay doon, may snacks pa eh. Nakalagay sa quotation, binreakdown pa eh. Snacks. Oh, 400. Sabi ko po dyan, mahal ng snacks niya. Sabi niya, hindi. Kasi minsan, aabangan namin hanggang gabi. Oh. So, pagka, kunyari, medyo mailap, yung itutumba natin, sabing ganon. So, kailangan mag-aabang pa kami, no? Syempre, baka abutin ng hapunan. Sama mo na hapunan, 400. 400 ulit. Call 800 kill. Gag. Oh, di ba? Putsa, tas Yossi, may pang Yossi pa. Sabi, mukha naman kaming tanga doon kung nag-aantay kami tapos titingin-tingin lang kami. Kailangan nag-Yossi kami. Oo, wala. Pasensya ka naman, Bengay. Dapat nga, hindi kita pinapansin ngayon kasi late ka. Hindi, joke lang. Kundi lang kita love eh. Siyempre, di ba? Okay, kaso wala eh. Andiyan ka na, naabati na kita eh. Pero may Yossi break oh. Di ba? Hayop na yun oh. Sabi ko baka may pa-soft drinks pa kayo dyan. Ay hindi, energy drink. Ganda ng breakdown ng quotation eh. No, kaya malabo yung 5K. Malabo daw. Sabi niya, malabo yan, Brad. Ano yan? Yan yung nagpapa ng industry namin eh. Sabi pang ganun eh. Sabi niya, Banat Boy, mali yan. Yung industry to na tuloy namin, namamatay. Yung industry ng pagpatay, namamatay dahil sa mga kumukuha ng maliliit na bayad. Sabi niya. Puta, talo pa kami dyan eh. Isang araw mong iintayin. Mamanmanan mo. Dalawang araw mong mamanmanan. Chechikin mo ng maigi para malinis. Yung bala, gagastusin. Yung pamasahe. Pucha, yung motor. Tapos, yung risk daw pinakamataas ang bayad eh. Yung risk 10K na eh. Di ba? Oh, kaya lugi sila. Wag tayong papaloko dyan. Wag tayong papaloko. Pero, puntahan na natin. Ha? Kasi, eto mga mandirigma, ako mismo eh. No? Napailing ako eh. Di ba? Mapapakuyom ka ng palad eh. Eto, panibagong na naman. Antindi talaga ng eh. No? Galing sa mismong bunganga ng Vice President. Biruin mo, no? Speech ka sa ibang bansa ka pa doon sa daig kung saan nakakulong yung airpods mo. Putalang mong babanggitin, ipinagyayabang mo na 5,000 lang yung makakakuha ka na ng hitman para pumatay ng tao. Aba, Madam Vice President. Alam mo no, bilang pangalawa sa pinakamataas na leader sa bansa, hindi mo na kailangan maghanap ng kalaban para siraan ka. Yung sarili mong bibig ang mismong maglalaglag sa'yo.
yung pagbanggit mo na eksaktong presyo na 5,000 para sa buhay ng isang tao, putya, hindi lang basta hirit o biro sa kanto yan, Brad. Di ba, Ma'am Nilda Arceo? Boss Councilor Galisa, shout out! Ipinapakita mo rito yung isang nakakatakot at madilim na realidad. Putya, pamilyar ka at alam na alam mo yung kalakaran ng mga bayarang mamamatay tao sa Pilipinas? Seryoso? Proud ka pa? Tingnan natin to sa pananaw ng batas ha. Eto mga mandirigma, sa ilalim kasi ng Revised Penal Code Article 282, yung grave threats. Ha? Krimen ang magbanta sa buhay ng tao, may bayad man o wala. At kapag nagbayad ka ng hitman, ikaw ay principal by inducement. Pareho ang paroso mo sa mismong bumarel. Alalahanin natin di ba nung November 2024, noon siya nagbanta eh. May kinausap na raw siyang assassin para ipapatay yung Pangulong Marcos, si First Lady, si Speaker. Ngayon muli niyang nabanggit. Di ba? Nagbanggit ng 5,000 na taripa ng hitman. Hindi ko alam kung nagigets niya ba na yung mga sinabi niya pinapalakas at pinapatunayan na ng pagkuha ng assassin ay hindi lang tsorya o kwento o kata para sa kanya, kundi isang bagay na alam niyang madaling gawin. Di ba? Baka sabihin mo na naman, joke only ka na naman dyan, hayop ka. Baka mamaya mag-joke ka na lang na naman dyan. Sabihin mo, nag-joke ka lang. Puta, biruin mo, no? Dalubhasa ka sa ganyan. Kung yan kaya alam mo, naiintindihan kita kung ba't ayaw mo talagang pumunta sa impeachment trial mo. Di ba? Talagang malamang instead na mapaganda, watching, banding with tropa. Ayan banding ka lang dyan with tropa. Boss Boss Ronald Robles dyan sa Saudi. Bobo nga ni Lustay. Ma'am Neng Gigi! Shout out, Ma'am Neng Gigi. Diyan na gumuho yung ng tuluyan yung depensa ng kanyang mga abogado sa impeachment court. Sira yung takot o trauma defense. So sabi ng legal team niya, kaya lang daw niya nasabi yung banta noong 2024 ay dahil nabigla o natakot siya nung tanggalan ng security. Pero dahil muli siya nagsalita tungkol sa mura at madaling pagkuha ng gunman, pinatunayan yung sanay siya. 'Di ba? At syempre, pattern na talaga yung sa pananalita niya, no, yung pagbabanta, kahit hindi siya emosyonal, kaya niyang gawin. 'Di ba? Yun lang yung napatunayan ng mga pinagsasabi niya. Kaya niya yung gawin kahit hindi siya emosyonal. Wala na yung gumuho ba yung hindi seryoso? Wala, hindi seryoso. Yung argumento nilang, hindi naman siya seryoso noon. Ano sabi nila? Hindi seryoso ang banta. Pero siya na mismo yung nagsabi na napakamura at napakadaling pumatay sa bansa. Ganyang kalala yung natin. Sa Pilipinas. Ebidensya ng intent. Sa batas, no, yung paulit-ulit na pagbuhay sa naratibo ng hitman sa magkaibang pagkakataon, 'di ba? Ginagamit ng mga taga-usig bilang patunay ng kanyang intent at seryosong inklinasyon ng dahas. Kulang ang 300 bodyguard kay Lustay. Medyo kapus. Kapus ng konti. Pwede na, sabi. Pero medyo konti kapus ng konti. Pero pwede na. Alam niyo naman guys, no? Siyempre, sa batas, may tinatawag tayong admission against interest. Ang kaalaman sa tiyak na taripa ng pagpatay o dun sa yung presyohan ng pagpatay, hindi impormasyong taglay ng isang inosenteng tao.
Kapag ang isang vice presidente ay alam ang presyuhan ng buhay at ginagawang normal yung pagkuha ng killer sa anumang usapin, syempre, ito ay malinaw na betrayal of public trust. Isang dambuhalang impeachable offense. Ang isang taong utak kriminal at pinapatakbo ng dahas, yung kanyang pag-iisip, walang karapatang mamuno sa isang demokratikong bansa. Putya, hindi biro yung 5,000 na hitman, no? Kundi isang hayagan na pag-amin na siya ay isang banta sa pambansang seguridad at sa buhay ng bawat Pilipino. Kaya kung hahayaan natin na maging pangulo to, no? Putya, baka Goodbye Philippines. Alam niyo yung paputok na Goodbye Philippines? Malamang sa malamang maging ganun tayo eh. Checkmate ang defense ni Sara. Sino nagmate? Sa depensa ni Sara, si Sara mismo. Tinapos niya na eh. Oh. Tinapos niya na. Sabi niya siguro po dito na natin tatapusin to.